Sa mga nagdaang araw, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa social media matapos ang kaarawan ni Manny Pacquiao. Sa gitna ng mga kumakalat na larawan at mga bisitang dumalo, may isang pangalan na kapansin-pansing hinanap ng marami. Eman Bacosa. Para sa ilan, maaaring simpleng detalye lang ito. Pero para sa mga matagal nang sumusubaybay sa kwento, ang kawalan ni Eman sa isang mahalagang okasyon ay agad nagbukas ng maraming tanong at haka-haka. May mga nagtaka, may nag-isip, at may nagbigay agad ng sariling konklusyon. Ano nga ba ang dahilan? May mas malalim bang kwento sa likod ng katahimikan? O isa lamang itong personal na desisyon na nabigyan ng mas malaking kahulugan? Ito ang pag-uusapan natin ngayon. Bago tayo magumpisa, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para updated ka sa lahat ng latest chika at trending news. I-comment mo rin ang opinion mo habang nanonood ka. Mahalaga ang boses mo sa diskusyon. Muling napansin ng publiko ang isang detalye na hindi agad napansin ng iba, ngunit hindi nakaligtas sa mata ng mas mapagmasid na netizens. Sa selebrasyon ng kaarawan ni Pacquiao, isang pangalan ang madalas hanapin sa mga larawan at video. Eman Bacosa. Para sa marami, hindi ito simpleng tanong. Ang kawalan ni Eman sa isang mahalagang okasyon ay nagbukas ng mas malalim na diskusyon, lalo na't kilala ang kanyang naging koneksyon kay Pacquiao sa nakaraang mga taon. Kaya nang lumabas ang mga kuha ng selebrasyon, natural lang na may magtanong, bakit hindi siya nakadalo? Hindi rin nakatulong na walang malinaw na paliwanag mula sa alinmang panig. Walang kumpirmasyon kung may imbitasyon ba siya, may prior commitment, o sadyang piniling manatiling pribado. Sa ganitong sitwasyon, ang kawalan ng sagot mismo ang nagiging dahilan ng mas maraming tanong. May mga netizens na agad nagbigay ng sariling interpretasyon. Para sa ilan, maaaring may personal na dahilan si Eman na hindi na kailangang ipaliwanag sa publiko. Para sa iba, ang hindi pagdalo ay agad iniuugnay sa pagbabago ng relasyon o distansyang nabuo sa paglipas ng panahon. Sa kultura natin kung saan mataas ang pagpapahalaga sa utang na loob at presensya sa mahahalagang okasyon, madaling ma-misinterpret ang ganitong pangyayari. Ang simpleng desisyon ay maaaring bigyan ng mas malalim na kahulugan. Depende sa tumitingin. Mahalagang tandaan, habang public figure si Manny Pacquiao at kilala rin si Eman Bacosa, hindi lahat ng aspeto ng kanilang ugnayan ay kailangang ipakita o ipaliwanag. May mga relasyon na nananatiling maayos kahit hindi lantad, at may mga desisyon na ginagawa ng pribado. Sa puntong ito, malinaw na walang konkretong ebidensya na may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa. Ang meron lamang ay mga obserbasyon, haka-haka at tanong mula sa mga taong matagal nang sumusubaybay sa kanilang kwento. At habang nananatiling tahimik ang parehong panig, patuloy ang pagbuo ng sari-saring interpretasyon ng publiko. Isang malinaw na paalala kung gaano kalaki ang epekto ng katahimikan sa panahon ng social media. Habang patuloy na pinag-uusapan ang kawalan ni Eman Bacosa sa kaarawan ni Manny Pacquiao, mas lalong naging aktibo ang usapan sa social media. Sa comment sections at iba't ibang online platforms, lumitaw ang sari-saring reaksyon, mula sa maingat na opinyon hanggang sa mas prangkang paghuhusga. May mga netizens na naniniwalang natural lamang ang hindi pagdalo sa ganitong okasyon. Ayon sa kanila, may kanya-kanyang schedule at personal na dahilan ng bawat isa at hindi ito dapat agad bigyan ng negatibong kahulugan. Para sa grupong ito, ang katahimikan ni Eman ay hindi indikasyon ng anumang problema, kundi simpleng desisyon na manatiling pribado. Sa kabilang banda, may mga mas kritikal ang pananaw. Para sa kanila, ang presensya sa isang mahalagang okasyon ay simbolo ng patuloy na ugnayan. Kaya ang kawalan ni Eman ay binigyang kahulugan bilang posibleng senyales ng distansya, hindi man dahil sa alitan, kundi dahil sa pagbabago ng panahon at direksyon ng buhay. May ilan ding nagbalik tanaw sa nakaraan. Ipinapaalala nila ang mga panahong malinaw ang suporta at koneksyon sa pagitan ni Eman at Pacquiao. Dahil dito, mas lalong tumitindi ang tanong kung ano ang nagbago at kung bakit tila hindi na ito nakikita sa kasalukuyan. Ngunit sa puntong ito, ang mga ganitong tanong ay nananatiling haka-haka lamang. Hindi rin maiwasang pumasok sa usapan ang impluwensya ng social media. Sa panahon ngayon, ang hindi pag-post o hindi paglabas sa isang event ay agad napapansin.
Para sa ilan, ang kahit simpleng pagbati online ay nagiging batayan ng konklusyon, kahit hindi naman ito lubos na ipinapakita ang buong katotohanan. May mga netizens din na nagpapaalala na hindi obligasyon ang pagdalo sa kahit anong celebration, gaano man ito kalaki. Ang respeto at pasasalamat ay maaaring ipakita sa iba't ibang paraan, hindi lamang sa pamamagitan ng presensya sa isang event. Para sa kanila, ang tunay na ugnayan ay hindi nasusukat sa litrato o video. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling walang opisyal na pahayag mula sa panig ni Eman Bacosa o Manny Pacquiao. At habang wala pang malinaw na sagot, patuloy ang diskusyon, isang patunay kung gaano kalaki ang interes ng publiko sa bawat detalye na may kinalaman sa mga kilalang personalidad. Sa puntong ito, malinaw na ang isyong ito ay hindi lang tungkol sa isang birthday celebration. Ito ay reflection ng inaasahan ng publiko, ng papel ng social media sa paghubog ng opinyon at ng manipis na linya sa pagitan ng pribadong desisyon at pampublikong interpretation. Habang patuloy ang spekulasyon, unti-unting lumilitaw ang mas mahinahong paliwanag sa likod ng kawalan ni Eman Bacosa sa kaarawan ni Manny Pacquiao. Sa halip na agad ipagpalagay ang alitan o tampuhan, may mga nagsimulang magtanong kung may personal o practical na dahilan kung bakit hindi siya nakadalo. Isa sa mga pinakakaraniwang binabanggit ay ang posibilidad ng prior commitments. Bilang isang individual na may sariling schedule at responsibilidad, posibleng may nauna ng obligation si Eman na hindi na niya maaaring ipagpaliban. Sa ganitong situation, ang hindi pagdalo ay hindi desisyon laban sa isang tao, kundi resulta lamang ng mga bagay na kailangang unahin. May ilan ding nagsabing maaaring pinili ni Eman ang pagiging low-key. Sa paglipas ng panahon, may mga personalidad na mas nagiging maingat sa paglabas sa malalaking okasyon, lalo na kung alam nilang bawat galaw ay mabibigyan ng kahulugan. Para sa kanila, ang katahimikan ay paraan ng pag-iwas sa maling interpretasyon at hindi kinakailangang usapan. Isa pang posibleng dahilan na lumulutang ay ang pagbabago ng dynamics ng ugnayan. Hindi ito nangangahulugang may hidwaan, kundi simpleng pag-usad ng panahon. May mga relasyon na nananatiling maayos kahit hindi na palaging nagkikita o nakikita sa parehong espasyo. Sa ganitong konteksto, ang kawalan sa isang okasyon ay hindi automatikong tanda ng problema. May mga netizens din na nagpapaalala na hindi lahat ng imbitasyon ay kailangang tanggapin at hindi rin lahat ng ugnayan ay kailangang ipakita sa publiko. Ang respeto at pasasalamat ay maaaring ipakita sa mas pribadong paraan, mga paraang hindi nakikita ng karamihan. Sa kabila ng mga posibleng paliwanag na ito, nananatiling tahimik ang panig ni Eman Bacosa. Walang kumpirmasyon, walang pagtanggi, at walang paglilinaw. Ngunit para sa ilan, ang katahimikang ito ay hindi kawalan ng sagot, kundi indikasyon ng pagpili na huwag palakihin ang isang issue na maaaring hindi naman dapat maging controversial. Sa puntong ito, mas malinaw na ang usapin ay hindi na lamang tungkol sa kung bakit wala si Eman sa kaarawan ni Pacquiao. Ito ay tungkol sa kung paano binibigyang kahulugan ng publiko ang bawat kilos ng isang kilalang personalidad at kung paano ang simpleng desisyon ay maaaring maging sentro ng malawakang diskusyon. At habang walang malinaw na pahayag, patuloy ang pagbuo ng mga opinyon. Isang paalala na sa panahon ngayon, ang kawalan ng eksplanasyon ay madalas napapalitan ng interpretation ng publiko. Sa paglipas ng mga araw, ang kawalan ni Eman Bacosa sa kaarawan ni Manny Pacquiao ay hindi na lamang nanatili bilang simpleng tanong. Unti-unti itong naging usapin ng public perception, kung paano tinitingnan ng publiko ang isang tao batay sa mga nakikita at hindi nakikita. Para sa ilang netizens, ang hindi pagdalo ay nagsilbing batayan upang suriin ang imahe ni Eman. May mga nagsimulang magtanong kung nagbago na ba ang kanyang pananaw sa mga taong minsan nang naging bahagi ng kanyang kwento. Sa mata ng ilan, ang presensya sa ganitong okasyon ay simbolo ng patuloy na connection, kaya ang kawalan ay madaling bigyan ng negatibong interpretasyon. Sa kabilang banda, may mga naniniwala na hindi dapat ikulong ang imahe ng isang tao sa isang pangyayari lamang. Para sa kanila, ang respeto at pasasalamat ay hindi nasusukat sa pisikal na presensya sa isang event. Ang mas mahalaga ay ang kabuuang konteksto ng relasyon, isang bagay na hindi laging nakikita ng publiko. Hindi rin maikakaila ang papel ng social media sa paghubog ng opinyon. Sa isang iglap,
ang mga larawan at video ay nagiging basihan ng mga konklusyon. Kapag may kulang, agad itong napapansin. Kapag may katahimikan, mas lalo itong pinagtutuunan ng pansin. Sa ganitong kapaligiran, ang bawat desisyon ng isang public figure ay nagiging bukas sa interpretation. May ilan ding nagtanong kung may epekto ba ito sa hinaharap na ugnayan ni Eman at Pacquiao. Sa puntong ito, walang indikasyon na may hidwaan o hindi pagkakaunawaan. Ang kawalan ng kumpirmasyon ay nangangahulugang walang sapat na basehan upang sabihing may negatibong nangyari. Gayunpaman, hindi nito napipigilan ang mga haka-haka na patuloy na umiikot. Sa mas malawak na konteksto, ipinapakita ng isyong ito kung gaano kahalaga ang balanse sa pagitan ng pribadong buhay at pampublikong imahe. Ang isang desisyong maaaring personal lamang ay nagiging pampublikong usapin kapag ang sangkot ay kilalang personalidad. Sa huli, ang epekto ng kawalan ni Eman sa isang okasyon ay nakadepende hindi lamang sa katotohanan, kundi sa kung paano ito tinatanggap at binibigyang kahulugan ng publiko. At habang patuloy ang diskusyon, malinaw na ang isang simpleng pagliban ay maaaring magbukas ng mas malalim na usapan tungkol sa inaasahan, respeto at interpretation sa panahon ng social media. Sa puntong ito, malinaw na ang tanong kung bakit wala si Eman Bacos sa kaarawan ni Manny Pacquiao ay nananatiling walang tiyak na sagot. Ngunit sa kabila ng kawalan ng kumpirmasyon, lumitaw ang mas malinaw na larawan kung paano nabubuo ang mga issue sa panahon ng social media. Mula sa isang simpleng obserbasyon, nagiging malawak na diskusyon. Hindi lahat ng kwento ay may agarang paliwanag. May mga desisyong ginagawa ng pribado at may mga dahilan na pinipiling manatiling hindi ipinaalam sa publiko. Sa kaso ni Eman, ang katahimikan ay maaaring indication ng pagpili na huwag palakihin ang isang issue na maaaring hindi naman dapat pag-usapan ng labis. Para sa ilan, ang kawalan niya sa okasyon ay patunay ng pagbabago. Para naman sa iba, ito ay normal na bahagi ng pag-usad ng buhay, na habang tumatagal, nagbabago ang schedule, prioridad, at paraan ng pakikipag-ugnayan. Ang dalawang pananaw na ito ay parehong umiiral at parehong nakaugat sa personal na interpretation. Sa kabilang banda, mahalagang tandaan na ang respeto at pasasalamat ay hindi laging nasusukat sa presensya sa isang selebrasyon. May mga ugnayan na nananatiling buo kahit hindi lantad. At may mga pagkakaibigan o connection na hindi kailangang patunayan sa bawat pagkakataon. Sa huli, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung bakit wala si Eman, kundi kung paano tayo bilang publiko tumitingin at humuhusga batay sa kulang na impormasyon. Ang ganitong mga usapan ay paalala na may hangganan ang dapat nating malaman at may espasyo ang pribadong desisyon kahit para sa mga kilalang personalidad. Hanggang sa may lumabas na malinaw na pahayag, mananatili itong isang usaping bukas sa interpretasyon. Ngunit marahil, ang pinakamakabuluhang aral dito ay ang kahalagahan ng pag-unawa at paghihintay bago magbigay ng konklusyon. At dito nagtatapos ang kwentong ito, hindi sa isang tiyak na sagot, kundi sa paalala na hindi lahat ng katahimikan ay nangangahulugang may problema. Sa pagtatapos ng usaping ito, malinaw na ang tanong kung bakit wala si Eman Bacos sa kaarawan ni Manny Pacquiao ay nananatiling bukas. Walang kumpirmasyon, walang pagtanggi, at walang malinaw na paliwanag. Tanging mga obserbasyon at interpretasyon ng publiko. Ipinapakita ng isyong ito kung gaano kalakas ang impluwensya ng social media sa paghubog ng opinyon at kung paanong ang isang simpleng pagliban ay maaaring bigyan ng iba't ibang kahulugan. Sa huli, talagang tandaan na hindi lahat ng desisyon ay kailangang ipaliwanag. At hindi lahat ng katahimikan ay nangangahulugang may problema. Habang wala pang malinaw na pahayag, ang pinakamainam ay manatiling bukas ang isip at iwasan ang agarang konklusyon. Dahil sa mundo ng mga kilalang personalidad, minsan ang hindi natin nakikita ang mas may dahilan kaysa sa inaakala natin. Ikaw, ano ang tingin mo? May malalim bang dahilan? O isa lang itong personal na desisyon na nabigyan ng maling interpretasyon? I-comment mo ang opinion mo at ipagpatuloy natin ang diskusyon.